Matapos ang nakakagulat na encounter ni Takaba at ni Kenjaku ay ngayon na lumabas na ang spoilers para sa chapter 240 ay sa wakas ay matutunghayan na natin ang isang labanan na aagaw talaga sa spotlight. At alam kong excited na kayo sa labanang to kaya huwag na natin patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter sa isang flashback ng ating mga bida na kung saan ay pinag-usapan nila dito ang kanilang planong surprise at Takumano kay Kenjaku habang hindi pa raw tapos ang pakipaglaban ni Gojo kay Sukuna. Ayon pa kay Angel na paano kung aambushin daw sila ni Kenjaku. Sagot naman ni Hakari na yan daw ang ayaw niya mangyari kasi kung gagawin niya ni Kenjaku ay paniguradong mahihirapan daw talaga sila sapagkat nakafocus daw sila kay Sukuna. Kaya dagdag pa ni Angel na kahit na hindi raw magsasagawa ng ambush si Kenjaku kung sakali mang mananalo daw sila kay Sukuna ay still mahihirapan pa rin daw sila kasi ang susunod lang haharapin matapos si Sukuna ay ang full health na si Kenjaku. Kaya sabi naman ni Kusakabe na kaya naman doon nilang i-cut off guard si Kenjaku at iligpit ito lalo na kapag kasama nila si Maki. Pero sa tingin niya ay napaka-nonsense din naman daw kung hatiin daw nila ang kanilang forces habang nagipaglaban kay Sukuna. Kaya naman dito ay inirekomenda naman ni Angel si Takaba na siyang papupuntahin naman para harapin si Kenjaku. Subalit nagdadalawang isip naman si Kusakabe sa recommendation na yan ni Angel. Kaya naman dito na ipinaliwanag ni Angel ang curse technique ni Takaba. Ngunit bago pa naman masabi ni Angel kung anong curse technique ni Takaba, which is alam naman natin na ang curse technique nito ay tinatawag na comedian, ay dito ibinalik naman ang eksena sa present na makikita ngayon si Kenjaku na may confused face. Na dito ay inaatake naman niya si Takaba ng mga centipede curse spirit. Subalit may kita naman si Takaba na parabang natatakot at tumatakbo sa mga atake with a funny face. At we can also see na walang naidulot na damage ang mga atake ng curse spirits na yan mga kaibigan. Kaya na may dito na-realize kagad ni Kenjaku na ang kanyang curse technique ay nire-reject nitong si Takaba. At matapos niyan ay dito ay nasurpresa o mga kaibigan na biglang pinasuot ni Takaba si Kenjaku ng isang American flag bandana at sunglasses. At sinabihan si Kenjaku in English na wikang, "You can't win against me." Kung saan ay dito na napagtanto ni Kenjaku na maaaring ang curse technique daw ni Takaba ay ang pagmamaterialize umano sa mga bagay na nasa imagination lang sana nito. Tulad na lang sa biglang paglalagay nito sa kanya ng bandana at sunglasses. Kaya na may narealize din ni Kenjaku na ang kanyang 1,000 years worth of information daw na kanyang na-gain ay hindi raw pala tatalab o e-epekto ngayon kay Takaba. Though hindi rin daw niya in-expect na may ganito raw palang calling game player na nag-i-exist. Pero ayon naman kay Kenjaku na kahit anong curse technique pa raw yan ay may weakness at butas daw talaga yan. Matapos niyan ay on the next panel ay may kita na nagkwekwentuhan muna ang dalawa tungkol sa isang comedy show in which ay tinanong naman ni Takaba si Kenjaku kung bakit ginagawa raw nito ang calling game. Sagot naman ni Kenjaku na dahil sa nakikita niyang medyo nakakatuwa daw ang pag-merge sa mga tao kay Tengen. Na dito ay pangiti naman ni Takaba na kitang-kita naman daw sa pagmumukha ni Kenjaku na gusto raw nitong patawanin siya. In which ay nang masabi yan ni Takaba iniinis naman dito si Kenjaku kaya ayon pa kay Takaba na since na ang mukha daw ni Kenjaku ay para bang nagsasabi sa kanya na patawanin mo ako. Ngayon ay patatawanin daw talaga niya si Kenjaku kaya na may ibinalik na naman ni Takaba ang kanya nakaraang joke noon at nagsalita na wikang, "Don't marry me, I don't want you as my wifi." Na dito ay napakomento lang naman si Kenjaku sa joke na yan mga kaibigan. At sa sumunod na panel ay ngayon ay para bang nasa isang audition ngayon si Takaba at kasalukuyang judge ni Kenjaku ang joke nito na hindi naman ikinatuwaan ni Takaba. Kaya na may matapos niyan ay dito na nagtagumpay si Kenjaku na makapagland ng isang blow kay Takaba dahil parang nakuha na raw niya kung anong weakness ng curse technique nito at yan ay yung confidence at katiyakan daw ni Takaba sa kanyang mga iniisip na nakakatawa. Kaya na may nang napatalsik si Takaba ay dito ay sinigawan niya si Kenjaku at sinabihan na tumahimik ka dahil isang amateur lang naman daw si Kenjaku na di pa raw nakatungtong sa entablado. Kasi kahit hindi raw natatawa si Kenjaku sa kanyang mga jokes ay hindi naman daw yan importante as long as natatawa naman daw ibang mga tao sa kanyang mga jokes. Kaya na may dito ay nagpropose naman si Takaba ng isang game na wikang gagawa raw sila ngayon ng isang laro na ang tatawa ay talo. Kaya na may gumawa na ngayon ng funny face si Takaba subalit gumanti naman si Kenjaku mga kaibigan ng mas nakakatawa pang mukha. I mean like grabe. Tawang-tawa talaga ako sa pagmumukha ngayon ni Kenjaku mga kaibigan. Kaya di na nakakasurpresa pa dahil sa sumunod na panel ay may kita na natalo nga si Takaba sa kanilang laro dahil natawa siya dito mga kaibigan sa pagmumukha ngayon ni Kenjaku. Kaya na may nasuntok na naman siya dito ni Kenjaku at matapos mapatumba ay dito ay parang nawawala na sa focus si Takaba mga kaibigan dahil sa iniisip niyang mas nakakatawa pala si Kenjaku sa kanya. Subalit ini-encourage pa rin naman niya ang kanyang sarili na ayos lang daw dahil sa nakakatawa pa rin naman daw siya. Subalit nang nakita ni Takaba ang bangkay ni Iuri ay dito ay nagsimula nang mawalan si Takaba ng confidence sa kanyang sarili
habang gumagapang papalayo kay Kenjaku. Kaya na may dito ipangiti ng mga sabi ni Kenjaku na wikang, anong problema? Tumawa ka, di ba isa kang komedyante? Kaya na may habang takot na nakatingin kay Kenjaku ay dito na naisipan ni Takaba na hindi na raw pala ito nakakatawa at iniisip niya rin ngayon sa kung bakit naging komedyante pa raw siya. So ano na kaya mangyayari kay Takaba na ngayon nawalan na siya ng confidence sa kanyang sarili? Yan ang ating malalaman sa susunod na chapter dahil dito muna magtatapos ang spoiler review natin mga kaibigan dito sa panel na ito at no break po next week. Kaya masasaksiyan talaga natin kung may comeback pa magaganap dito kay Takaba o may magtatanggol sa kanya. Kaya abangan nyo rin ang full chapter review natin para sa chapter na ito mga kaibigan upang mas maintindihan nyo pa ang napakaraming info at mas madadaman nyo pa ang complete and accurate review para sa chapter 240. Kaya kung gusto nyo naman ng ating video, you can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.